diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo ngayong araw na ito ng unang Lunes po sa buwan ng Hunyo at 3, taon 2024. Silipin na po natin, alamin na po natin ang mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Kaligtasan ng mga OFW sa gumuhong gusali sa Jeddah, sa Saudi Arabia, tiniyak ng DFW. Arangkada Balita. Importation ban ng karne at buhay na baka mula United Kingdom ipinatupad ng Department of Agriculture. Arangkada Balita. Halos 2 milyong Meralco customers pinulabog ng rotational power interruption. Arangkada Balita. Balita sa ibayong dagat, North Korea muling nagpadala ng trash balloons sa South Korea. Arangkada Balita. Sa sports, Coach Mike Brown mananatili sa Sacramento Kings. Arangkada Balita. Uy, para dun sa mga fans ng Ibarra, ha? Initial teaser ng debut film ni Barbie Forteza at David Licauco, aba, ibinasilip na. Arangkada Balita. Ito, napanood ko to. Balitang viral po. Abangan po natin mamaya kung aabutin. Yung graduation speech ng isa pong kindergarten graduate. Bay, pati ho tayo talagang napatayo. Napahanga po ang mga netizen. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, dito pa rin po sa Impila may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayong pong Monday morning. Kami po yung makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Lerino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga balita, walang Pilipinong nasaktan sa gumuhong gusali sa Central Jeddah sa Saudi Arabia po yan. Ito ang kinumpirma at nilinaw ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak. Makarang matiyak na walang Pilipinong na ospital matapos nga ang trahedya. Ayon kay Secretary Kakdak, patuloy na nakamonitor ang MWO Jeddah sa sitwasyon sa lugar sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Jeddah Police, gayon din sa mga medical agencies upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino doon. Noong Biyernes, nang mapaulat na gumuho ang isang building sa nasabing lugar kung saan 8 katao ang nailigtas. Arangkada Balita. Samantala, tiniyak ng Department of Migrant Workers na patuloy ang magsisikap ng pamahalaan upang mailigtas sa death row
at mapalaya ang dalawang OFW. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakapaghain na ng application para sa pardon at clemency ang kinuhang abogado para sa mga nasabing Pilipino. Nabatid na naibaba na sa life imprisonment ang sentensya kay Edgar Puzon at umaasa ang DMW na mapapalaya siya bago tumungtong ng 70 years old sa Enero ng susunod na taon. Habang ang isang OFW naman na si Cyril Tagapan ay nagsisilbi ng kanyang sentensya mula taong 2016 dahil sa pagpatay sa isang Bruneian citizen dahil na rin sa kasong arson at theft. Noong nakalipas na linggo lamang, binisita ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak ang dalawang OFW na nasa death row upang ipaabot ang suporta at mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture ang pag-aangkat o pagpapapasok ng beef products, lalo yung buhay na baka, sa bansa mula United Kingdom. Ito'y makapagtala ang Scotland ng kaso ng mad cow disease noong nakarang buwan. Sa ilalim ng Memorandum Order No. 20 ng DA, nitong Mayo at 30, pansamantalang pinagbabawal nga ang pag-aangkat ng beef products upang maprotekta ng livestock industry na may malaking ambag sa ekonomiya ng Pilipinas. Ipinalawanag ng DA na ang bovine spongiform encephalopathy o mad cow disease ay maaaring magdulot ng fatal nerve damage sa mga baka at kapag nakapasok ito sa Pilipinas ay maaaring maapektuhan ang industriya ng paghahayupan gayon din ng kaligtasan sa pagkain. Ang nasabing sakit ay maaaring magdulot ng Creutzfeldt-Jakob. Ito yung sa tao kung saan kabilang sa mga sintomas ay ang pag-urong at pagkasira po ng utak. Arangkada Balita! Target naman ng National Dairy Authority na mag-angkat ng 5,000 baka upang maiangat o mapataas pa ang produksyon ng gata sa bansa. Ayon kay NDA Administrator in Charge Gavino Alfredo Benitez, kailangan ng importation upang makapag-produce ng 80 milyong litro ng gatas hanggang 2028. Dahil dito, kailangan anya ng NDA ng 1 bilyong pisong pondo, malaking agwat mula sa inaprubahang budget ng Department of Budget and Management na 420 million pesos para sa 2025. Kaya naman nananawagan ng opisyal sa pamahalaan na dagdagan ang pondo ng NDA dahil bukod sa pagtiyak na mayroong sapat na supply ng gata sa bansa, ito ay para rin makapagtayo ng laboratory facilities sa 6 na regional offices nito. Arangkada Balita! Samantala, binabanggit po natin ito pong Creutzfeldt-Jakob. Ito po isang uri po ng sakit sa tao po na nakukuha po mula po doon sa sinasabi pong sakit sa baka. Ito po ay sintomas nga po, binabanggit po natin pag-urong at pagkasira nga po ng utak. Ito po ay nakakaapekto sa atin pong utak, sa brain tissues po at muscle coordination thinking at sa memorya. Speaking of agri pa rin, bumuo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Technical Working Group. Kasunod na rin ang atas na alisin ang non-tariff barriers sa agricultural imports. Ang non-tariff barriers ay mga hakbang sa patakaran maliban sa customs tariffs na naghihigpit sa kalakalan, kabilang na ang mga quota import licensing system. At binanggit din ng Pangulo ang mga hadlang na nagpapataas sa importation costs at naglilimita sa supply ng mga farm goods sa pag-alis ng mga tariff barriers. Nilikha ng Agriculture o binuo ni Agriculture Secretary Kiko Laurel ang Technical Working Group o TWG bilang pagtalima sa Administrative Order No. 20. Tungkulin ng TWG ang pag-streamline ng mga administrative procedures para pumapadali ito po mga proseso at mga pulisiya para sa mga importer at makakuha ng mga lisensya o i-exempt mga lisensyadong importer mula sa pagsusumite ng mga kinakailangang registration. Arangkada Balita! Sa iba pang
balita, pumalo sa halos 2 milyong consumer ng Meralco ang nakaranas at naapektuhan ng ikinasang rotational power interruption. Ito'y makaraang isailalim ng distribution utility firm sa red alert ang Luzon Grid noong Sabado. Ayon sa Meralco, tumagal ng halos 1.5 oras ang kanilang ikinasang manual load dropping na nagsimula ng alas 2:17 ng hapon to 17 at naibalik lamang bandang alas 11:47 na ng gabi. Kabilang sa mga naapektuhan ay ang mga customers mula dyan sa Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila, Pampanga, Rizal at Quezon. Samantala, humingi naman ng paumani ng Meralco sa mga apektadong customer at tiniyak na patuloy ang magsisikap ng power distribution company upang maibsan ang nararanasang power interruptions. Arangkada Balita! Sa amin din, kagyat na nawalan pansamantala po ng supply ng kuryente. Buti naman. Ilang minuto lang. Ilang minuto lang din kami. Awa naman ng Diyos. Nagreklamo pa ako noon. Kasi ang init. Sobrang init. Totoo naman. Pero yung pagdating mo ng bahay, di ba, ang init, tapos walang kuryente. Awa ng Diyos ay saglit lamang po na nawala ng supply at nambitin naman po yung ulan. Nagpakulog lang. Hindi nagpakilig. Hindi tumuloy. Nagpakulog lang. Sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pa mga balita, maaaring bagyang tumaas ang inflation ng Pilipinas nitong buwan ng Mayo. Ito ang paniwala ng ekonomistang si Sarah Tan ng Moody's Analytics dahil sa pataas na price pressure na mula sa mahal na singil sa kuryente. Matapos ngang ipasa ng mga retailer ang mataas na bayarin sa wholesale electricity spot market o WESM. Sa gitna na pagsipa ng demand na dulot ng El Nino phenomenon. Ilang senador aminadong wala nakikitang irregularidad sa pag-abiso kay PBBM bago patalsikin o bago ang isinagawang pagpapatalsik kay dating Senate President Zubiri. Mula Senado, Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Walang nakikitang irregularidad o questionable sina Majority Leader Francis Tolentino at Senator Cynthia Villar kung nag-abiso si bagong Senate President Chis Escudero kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ukol sa pagpapatalsik kay dating Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Majority Leader Tolentino, bahagi ito ng democratic dynamics ng bansa. Patuloy naman talagaan niya na nag-uusap ang Senado at Malacanang, lalo na pagdating sa mga priority measures. Kaya anya may tinatawag na LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council ay para patuloy ang pag-uusap ng Kongreso at ng Malacanang. Sinabi naman ni Senator Cynthia Villar na hindi na sila nagulat sa sinabi ng Pangulo na bago napatalsik si Zubiri ay alam na niya ang gagawing
pagpapalit dito dahil ipinabati dito sa kanya ni Escudero. Ayon kay Villar, normal lang na abisuhan ng Pangulo para wag itong magulat sa pagpapalit ng Senate leadership. Bago anya nagbalak si Escudero na palitan si Zubiri, may mga nauna nagplanong ikudita ito, hindi nga lang nagtagumpay. Meron din anya mga planong kudita na may basbas na Malacanang pero hindi rin nagtagumpay. Samantala, sa Miyerkules ay manunumpa na si Hart Evangelista bilang bagong presidente ng Senate Spouses Foundation Incorporated. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, dako naman natin ang pagulat ng ating Metro Patrol reporters. Alamin natin ang latest mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. Mula kay Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, good morning! Yes, good morning ating and kaka. Nakumpleto na ng Department of Public Works and Highway o DPWH sa pagtatayo nagiginto flyover na nasa panulukan ng Plaridel Ulterior Bypass Road nagiginto at Balagtas Service Road. Pinabilis ang pagkumpleto nito na makaraang topping off ceremony sa pagbubuhos ng konkretong semento sa huling bahagi ng proyekto na pinangunahan ni DPWH Undersecretary Emil Sadain. May halagang 561 metro, may habang 561 metro ang haba ng nasabing flyover na may 4 na linya kung saan tig-2 linya ang inilaan para sa southbound at papasok ng Balagtas exit North Luzon Expressway at para naman sa papuntang San Rafael, Bulacan o nasa northbound lane. Nagkakahalaga ng 227 million ang proyekto na pinondohan ng Office of Development Assistance at OODA ng Japan International Cooperative Agency. At bahagi ng Natura Flyover, ang Phase 3 Plaridel Ulterior Bypass Road kung saan gumagawa ng bagong 2 linyang kalsada na magiging southbound lane nito na nilaanan ng 5 bilyong ODA ng JICA. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Louie Ales para sa impilang metodong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, tanggap naman tayo ng police report mula kay Manong Ronald Idol Cabsat Domingo. Manong! Aktual na sangkot sa illegal na pagsusugal, partikular sa paglalaro ng card games sa tulad ng tungit at mahjong sabay ng Ballesteros, Cagayan. Ang mga suspect ay kinilala sina alias Jovito, 69 years old, may asawa, alias Ludovico, 58 years old, may asawa, alias Daryl, 19 years old, alias Gilmer, 50 years old, may asawa, alias Erlin, 80 years old, may asawa, alias Joel, 45 years old, may asawa, at Nelia, o alias Nelia, 66 years old, may asawa at pawang mga residente ng nasabing bayan. Ayon sa report, nagsagawa ng surveillance ang mga operatiba ng Ballesteros Police Station sa kanilang nasasakupan na maaktuhan nila ang mga suspect na nakikilahok laban sa batas na pagsusugal na nagresulta sa pagkaresto ng mga ito. Kasama sa mga nakonpiskang bagay, ang tayang pera na nagkakalaga ng 80,000 pesos o 80 pesos para sa paglalaro ng card games o tungit. Gayon din ang 1,450 pesos para sa larong mahjong. Kasama ang mga playing cards, mahjong tiles, chips at isang mahjong table. Sa ngayon, ang mga suspect ay nasa pansamantalang kustodya ng Ballesteros Police Station at kasalukuyang inihandala ng sabing himpilan ang mga kinakailangang dokumento para sa pagsampa ng reklamo laban sa mga suspect sa pamagitan ng inquest proceedings.
Ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nag-uulat. Pasimpilang may tudong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pa ring balita, humina na at isa na lamang low pressure area ang binabantayang bagyo. Hindi na ho siya bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, bagaman magdadala ng malinsangang panahon ng easterly sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, wala naman magiging direktang epekto ang LPA sa malaking bahagi ng bansa. Batay din sa monitoring ng State Weather Bureau, inaasa magdadala ng maulap na papawirin at panakanakang pag-ulan at kalat-kalat na thunderstorms ang southwest monsoon o hanging habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon simula ngayong araw hanggang sa Biyernes. Una nang inihayag ng Pag-asa na 1 hanggang 2 bagyo ang maaaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan. Arangkada Balita! Samantala, papasukan muna natin ang pag-uulat mula pa rin sa mga lalawigan. Naku, ano ba namang trahedya ito? 3 katao patay sa isang car accident dyan sa Quezon. Kabilang daw ang isang menor de edad. Alamin po natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Arman Cambe. Kay Arman, good morning. Arman Cambe. Alright, babalikan natin ang pag-uulat na yan ng ating correspondent mula dyan sa Quezon o sa Calabarzon. Sasalubong na sa Miyerkules, itong darating na Miyerkules, ang mandatory certification ng mga imported at local vape products. Ito naman ang inanunsyo ng Department of Trade and Industry kung saan hindi natatanggapin ang mga naturang produkto na walang Philippine Standards License o Import Commodity Clearance stickers. Ayon dito kay Trade Assistant Secretary Amana Nograles, layunin nitong tiyakin ang kaligtasan ng mga vape products sa mga mamimili. Dagdag pa ni Asek Nograles, ito'y upang makasiguro rin na naaangkop sa hanay ng mga produkto tulad ng mga electronic appliances ang vape. Arangkada Balita! Member niyan, pruweba ang unang Pilipinong nasawi sa pagbe-vape na hindi totoo, na hindi gaanong mapanganib o peligroso ang paggamit nito. Ito naman ang iginiit ng DOH dahil hindi na nigarilyo ang nabanggit na biktima kailanman. Ayon kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, maaaring ito ang simula na idokumento ang mga kaso kaugnay sa pagbe-vape at paggamit po ng e-cigarettes. Idinagdag pa ni Asik Domingo na batay sa CT scan ng pasyente, naghihingalo ba matindi na po ang tama sa bagaan nito. Binigyang din ba ng DOH na naobserbahan ng ilang health expert na sumisikip ang artery o ugat ng mga taong gumagamit ng vape at e-cigarettes. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ng ilang pang malalaki at mainit ang mga balita. Dito pa rin yan sa Monday edition ng programang Arangkada Balita. Makalipas lamang po yan ng ilang paalalang oras. Check 5:25 na ng umaga. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita! Alright, tayo po nasa ikalawang bahag na po ng Arangkada Balita sa oras na ganap ng alas 5:33 na po ng morning. At tayo po ay pinalad makakausap po natin. Hingi po tayo ng reaksyon at mga karagdagan pa ho niya, mga opinion kaugnay po doon sa toll rebate ng mga agricultural trucks. Yung mga truck po na nagkakarga po ng mga nagdadala po, naghahatid ng mga agri-products sa mga, dumadaan po sa expressway, particular sa NLEX at SLEX. Nasa kabilang linya po natin ang kinatawan mula po sa AGAP, ang Alliance of Agricultural Sector Alliance of the Philippines, AGAP Party List Representative Nicanor Briones. Magandang umaga po, Kong Nikki. Welcome po muli sa DWICLU 23. Drew Nasino po at Judith Estrada Larino. Kong? Ay, magandang umaga, Drew. At magandang umaga, Judith, sa lahat ng
sa inyong lahat ng mga taga-subaybay. Good morning, Kong. Salamat po sa pagkakataon, ha? Ngayong Salamat po, Kong, at pinaunlakan po muli ninyo kami. Ano? Dito po muna tayo sa issue po doon sa toll rebate ng mga agri-truckers na dumaraan po sa NLEX at SLEX. Ano ho ba ang gaano ho ba kalaki ang magiging epekto po nito sa presyo po ng mga bilihin, lalo na po sa bigas, karneng baboy, manok, and other agricultural commodities? Kong Nicky. Malaking tulong din ang magagawa niyan sapagkat makakabawas ng gastusin ang ating mga traders. Ang karamihan traders yung nagbibiyahe ng mga produktong agrikultura mula sa ating sa mga probinsya hanggang sa Metro Manila kung saan man nila dalahin. Pagkat malilibre nga yung toll gate. So, makakabawas din yan sa cost ng ating ibibintang produkto agrikultura. May pwede rin makapagpababa ng presyo ng bilihin. Mga ilang percent kaya ibababa niyan, Kong Nicky? At kailan kaya natin mararamdaman yan, Kong Nicky? Yun ang tanong ng taong bayan. Gano'n kalaki pa yung epekto niyan? Oo. Dapat talaga medyo yung ating mga biyahero, yung kung ikaw naman yung mismong nagbebenta ng iyong produkto mula sa iyong farm, dapat at least ibawasan nila yan. Ibawas sa pagbebenta ng kanilang produkto. Gaya halimbawa, kung yan makakabawas kahit 10 centavos kung halimbawa sa presyo ng itlog, dapat ibaba nila kahit 10 centavos yung presyo ng itlog. Hindi yan masyadong malaki pero makakapagpababa ng presyo. So at least may epekto. Kumbaga mararamdaman kahit paano yung epekto. Ang tanong ng taong bayan, hanggang kailan ba ito? Kumbaga ipatutupad itong toll rebate na ito? Meron bang time frame? May time frame ba? Meron bang panahon kung hanggang kailan lang ito epektibo? Kung Nicky, may ganun ba kayong nasagap? Wala akong ang dapat siguro diyan ay tuloy-tuloy na yan. Ayan. Pagkat ang atin namang tinitingnan diyan ay yung presyo ng bilihin na lubang nakakaapekto sa ating mga mamimili. Isa pang pwedeng gawin dyan, yung pagka nagkaroon ng registration ng mga trucks or sasakyan na nakaregister ng sasakyan ng mga sektor na agrikultura, ay dapat mababa din. Or kung pwede nga, at least 50% sa halip na 100%. Dahil ang alam ko, malaki ang tinataas ng para yung dating road users tax. Yun, kung pwede, exempted niya ang mga truck ng ating mga nasa sektor na agrikultura. Dapat i-exempt, ganon. Tama, yan, malaking na may tulong yan dahil kung hindi ako nagkakamali, may mga panukala na itaas yung road users tax, pero sinasabi nga natin dapat exempted sa increase man lang, yung sa increase nung road users tax sa registration ng ating mga sasakyan ginagamit ng sektor na agrikultura. Kung may iba naman tayo, issue naman ng smuggling. Ano nang update natin? Smuggling ho ng agri-products. Meron pa ho bang mga, or yung iba yata nakasuhan na ba? O yung iba ho ay, ano ho ba ang latest doon? Ano na po nangyari, Kong?
Sa ngayon, Sa monitoring ako'y naniniwala na tuloy-tuloy pa yan. Pagkat maraming nangyayari yung tinatawag na technical smuggling. Yung mini-misdeclare, yung undervaluation, misclassification. Yan yung nangyayari sa custom pag yung chinek, yung presyo ng karning baboy, halimbawa ay ang bilihan sa abroad, let's say ang per kilo ay $3, lalo na yung mga liempo, ay nakarecord minsan merong 80 cents lang per kilo. Merong $1 sa manok, 50 cents. So, yan, imposible yan Ibig sabihin, merong undervaluation. Opo. Kung mapapansin mo, yung ini-import ng mga karning baboy, doon nakalagay sa opals, kung saan 5% lang ang binabayarang taripa. Saan ba dinadala yung mga opals na yan na napakarami? Halos mas marami pa sa tunay na karning ini-import ng baboy. Marami mechanically deboned meat sa halip na tunay na karne ng chicken at saka ng manok. So, ng baboy, mechanically deboned meat, 5% din. Opo. Samantalang ang taripa ng tunay na karning manok at baboy ay nasa 35% Kaya, ako na yan ipatuloy. Pero dahil doon sa aming batas na pinasa sa Kongreso at napasa na rin sa Senado, actually na-ratify na nitong May 22, nung last session day namin, palagay ko malaki ang tsansa na matigil o mabawasan ng malaki ang smuggling, hoarding, profiteering at cartel dito sa ating bansa pagdating sa produktong agrikultura. Kung yaman din lamang kayo ang principal sponsor nito pong Agricultural Economic Sabotage Act at ito po ay isang pirma na lamang po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ay kumpiyansa, kampante na ito po ay maisa sa batas na bago po sabihin natin, bago mag-SONA ni ikatlong SONA ng ating Pangulo. Halos isang buwan na lang yun. Isang buwan na lang. Tama. Ako'y naniniwala, malaki ang kumpiyansa kung pipirma ng Pangulo, sapagkat siya naman yung naglalagay na yan ay priority urgent bill. Dahil yan ang kanyang sinabi nung last SONA na tutugisin niya ang smuggler, hoarder, profiteer, cartel. Kaya nagpapasalamat kami sa kanya at ginawa niya yung urgent or priority bill. Nagpapasalamat din kami kay Speaker Martin Romualdez sapagkat siya mismo minadali ang batas para tulungan ang ating mga magsasaka. Sa pagdating naman sa Senate, siyempre si Senator Cynthia Villar. Kasi napakaganda nung batas. Si Amy Marcos kasama dyan. Tolentino at saka si JB, yan ang mga aktibo sa Senado. Itong batas na ito, Drew, Judith, ay wala na sa custom ang pagpapatakbo ng batas. Ang magpapatakbo na nito ay Office of the President. Meron itong National Council, may mga government agency na member ng National Council, at 7 sektor ng agrikultura ang miyembro ng National Council. Nandiyan yung sa rice, sugar, livestock and poultry, vegetables and fruits, itong corn, tobacco, fisheries and aquatic products. Yes, kailangan so, talagang magbabantay yung ating nasa sektor na kasama doon sa council. At ito ay
lifetime imprisonment, Naku, mabigat. Multa. non-bailable. Ang multa ay 3 beses. Nako. Kung ikaw ay nag-smuggle ng Bilyon halagang 100 million, 3 million ang babayaran mo. Aha. So, napakaganda ng batas. May special team of prosecutor. May may enforcement group na hindi kasama ang custom. Yun lang. May special court, no? Kong, may special court ba dyan? Yan sana yung aming idadagdag diyan sa okay. batas na yan. Pero siguro sunod na aming gagawin. Magpapasa kami ng bill din na magkaroon ng special court. Pero may special team ng prosecutors to galing sa DOJ na siya mag-iimbestiga rin at magpapile. Pero ang talagang mag-i-enforce ng batas ay yung enforcement group. Meron itong reward. Pagka ikaw nag-tip, ikaw ay empleyado ng custom, ikaw ay empleyado ng NMIS, empleyado ka ng BAE, DA. ng DA, at nakita mo may mga smugglers. May mga nagbakay kasi NMIS sa sa mga cold storages. Kung alam mong smuggled yung mga produktong nasa warehouse or cold storage, pwede kang mag-tip sa enforcement group o sa kahit sa mga sektor ng agrikultura, at meron kang matatanggap 20% ng halaga ng mahuhuling in-smuggle. 20%, ha? May share. May share ka, ha? Oo. May share. May ganun, ha? From 1 million to 20 million. Yun ang pwedeng makuha nung para whistleblower or tipster. Yung halaga po nung smuggled? Yung halaga ng in-smuggled, hinord, kinartel, or halaga ng profiteering ng produkto agrikultura. Okay. Last few questions na lang, Kong Nicky. Yung mga lalabag naman po, though nabanggit na ho ninyo, merong multa, habang buhay na pagkabilanggo, ito ho, wala pong sinisino-sino, ito pong batas po na ito sa makatwid. Ito po kahit yung mga malalaki pong negosyante na mapapatunayang sangkot sa smuggling, ay sila po ay tutuluyan. Kong Nicky. Sigurado. Sabi ko nga, ito yung isang malaking bagong pag-asa ng ating mga kultura ng mga magsaka sa bagong Pilipinas ng ating presidente. Naniniwala ako seryoso siya. Sapagkat ito ay under the office of the president, kung walang mangyayari sa batas na ito, siyempre walang sisisihin kundi yung ating Pangulo. So, kaya napakaganda ng batas na ito sapagkat gusto talaga niya. Ito yung sinabi niya nung ang mga sibuyas ay naging 700 pesos per kilo, yung dahil diya sa hoarding profiteering cartel, yung mga smuggler na maraming nahuhuli. Nung tumahimik yung issue na smuggling, wala na namang nahuhuli ang custom. Dati kasi yung batas, ang nagpapatakbo ng batas, ang nanguhuli, nag-iimbestiga, nagpapail ng kaso, taga-custom lang. Kaya yun ang talagang sinigurado namin na ang custom ay hindi makasama sa National Council. Naitsapuera sila. At hindi rin makasama doon sa enforcement group. Okay. Dahil hindi na sila kasama, ay wala na yung pinag-uusapan dati na kaya walang nahuhuli. Ay ang nanguhuli at hinuhuli ay iisa. Diba dahil sinasabi ng marami na hindi mangyayari smuggling kung wala kasabwat na taga-custom. Sige, aabangan natin yan, Kong Nicky, yung napipinto na pagsasabatas
niyang panukalang anti-agricultural smuggling. Well, anyway, marami pong salamat, Kong Nikki, unless meron pa ho kayo mga panawagan sa ating pong mga kapwa ho, mga magsasaka at yung mga nasa agricultural paalala sector. Mga paalala pa, Kong Nikki. Una, yan ibabala natin sa mga smuggler o cartel. Tumigil na kayo. Pagkat matagal na naman kayong yumaman, maawa kayo sa magsasaka at mamimili. Gusto pa yatang yumaman eh. Tigilan na. Huwag sa produkto agrikultura dahil sigurado makukulong na kayo habang buhay. Pangalawa, yung ating mga magsasaka ay huwag kayong mawala ng pag-asa, magpatuloy tayo sa pagtatanim, pag-alaga ng hayop, pangingisda. Yes. Sapagkat hindi lang yan batas na yan ang susunod na ang lalabas. Meron pa isang batas. Ang tawag namin ay Livestock, Poultry, Dairy Competitiveness Enhancement Fund at saka yung Corn Competitiveness Enhancement Fund. Tapos na sa Senado, matatapos na rin sa Kongreso. Gusto rin ng Presidente makatulong ito sa ating magsasaka. Minamadali na rin ni Speaker Martin Romualdez. Ito ay magkakaroon ng mga 33 billion every year. Wow. Na makukulektang tax or tarifa na ibabalik para ipondo sa development at pagpapababa ng cost to produce ng karning baboy, manok, baka, gatas, at mais. Yan. So, napakalaki na may tutulong nito sa ating livestock, poultry, and dairy industry. Alright, sige po. Marami pong salamat, Kong Nikki. Nagugutom ho kami sa mga pinagkukwentuhan po natin. Well, anyway, at ingat po kayo, Kong Nikki. Good luck po at God bless po, sir. Maraming salamat, Drew, Judith. Mabuhay kayo. Salamat po. Ingat po. Mabuhay din po kayo. At yan po, si AGA Party List Representative Nicky Briones. Siya rin pong kinatawan, siya rin pong Vice Presidente mula po sa ProPort. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala ang oras. Uy, good morning. Anet Javier, oras natin, 9 na minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita. Dahil nihapulo natin ang ilang pang mga balita sa labas ng himpilan. Private sector, regulator at mga mambabatas sa aning puwersa kaugnay sa EPR law. Pag-uulat buhat kay Patrol 30 Jelly Mendez. Nagsama-sama ang mga private sector, regulator at mga mambabatas upang muling suriin ang kahalagahan ng Extended Producers Responsibility Act at sa ginanap na pagpupulong sa Hotel Lucky Chinatown sa Maynila, nagbigay ng mensahe ang mga pribadong sektor at iba't ibang producer company kaugnay sa naturang polisiya. Sinuportahan ito ni Senator Mark Villar na aminadong isa sa problema ng bansa ang pagtatapon ng plastic waste na nakakasira sa kalikasan. Ayon kay Senator Villar, na dati ring kalihim ng Department of Public Works and Highways, ang mga plastic ang nagiging dahilan ng pagbara sa mga kanal, dahilan ng pagkakaroon ng pagbaha sa buong Metro Manila. Binigyan din ng Senador na mahalagang magkaroon ng programa ang bansa tungkol sa tamang paggamit at pagtatapon ng mga basura. Iginiit ng Senador na malaking tulong sa bawat isa ang agarang pagtugon sa mahalagang pangangailangan bilang sagot sa polusyong idinudulot ng plastic waste. Hinikayat din ng Senador ang mga lokal na pamahalaan na pasiglahin ang grassroots o yung iba't ibang programa, proyekto at aktibidad na may kaugnayan sa kahalagahan ng pagkamit sa net zero. Bukod sa mambabatas, suportado rin ang naturang batas ni Neil Katahay, ang Director ng Bureau of Philippine Standards ng Department of Trade and Industry, Charlene Go, ang Group Director of Marketing Communications Megaworld Hotel and Resorts, Caitlin Nina Punzalan, ang Corporate and Government Affairs, Lead Mondelez International, at Jose Uy, ang SVP Head Corporate Affairs ng Nestle Philippines, kung saan ay kanila nang sinisimulan ang pagsunod sa batas katulad na lamang ng pag-recover at pag-recycle ng mga plastic waste, pagkontrol at paglipat sa renewable electricity at ang pagbabawas sa paggamit ng plastic sa kanilang mga produkto.
Ito si Patrol 30 Jelle Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Muling nagpadala ng daan-daang trash balloons, mga basura, ang North Korea sa South Korea. Aabot sa 6 na raang lobo na may lamang mga upos ng sigarilyo, basura at mga tira-tirang tela, mga pira-piraso po ng tela nagkalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa mga otoridad, bagaman walang nakalalasong laman ng mga lobo, pinapayuhan pa rin ang mga residente sa Socor na huwag hawakan ang mga ito. Nabatid nitong nakaraang linggo lamang nang mag-abiso ang gobyerno ng South Korea na may mga namataang unidentified objects sa kalagitna o sa kalangitan na sinasabing galing sa Nokor. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Mananatiling coach ng Sacramento Kings hanggang 2027 si Coach Mike Brown. Ayon sa report, nagkasundo po ang koponan at itong si Coach Brown na i-extend ang kontrata ng 2022-2023 NBA Coach of the Year. Si Brown po ang nagdala sa Kings sa unang playoff simula taong 2006 at kinapos lamang nitong nakalipas na season matapos matalo kontra New Orleans. Sinasabing malaking parte si Brown para muling makapaglaro ang Kings sa NBA at masungkit ang kanyang ikalawang Coach of the Year Award. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ipinasilip na ng tambalang Barbie Forteza at David Licauco ang initial teaser para sa kanilang debut film na That Kind of Love. Wow! Tungkol ito sa istorya ng love coach na si Mila sa katauhan ni Barbie na tinutulungan ang tinaguriang Mr. Perfect na si Adam na mahanap ang kanyang pag-ibig. What? Pag-ibig po, hindi pag-ibig fund. Bagaman wala pang date, wala pang date, sila. Kung kailan mapapanood ang nasabing pelikula ay napili na ito bilang spotlight entry sa Jinzo Arigato International Film Festival sa Nagoya, Japan. At matatandaan pumatok ang tambalang Barbie, David o Barda. Yan, si Barda. Barda, hindi Bardagulan ha. Sa kanila pong pagganap bilang Binibining Clay at Ginoong Fidel sa historical fantasy series ng GMA Kapuso na Maria Clara at Ibarra. Arangkada Balita! Sino dun sa headlines natin, Ibarra. O nga pala, may Maria Clara pa. Naku, sense of history ka talaga dyan. Sumudala para naman sa ating viral news, a round of applause. Ayan ha, eto na, mas malakas pa mamaya. Ang deserve ng 6 na taong gulang na kindergarten graduate mula sa Alicia Isabela, kababayan to ni Manong Basil Nabuhay. Oo, diba? Dahil nagbigay lamang naman si Maverick Cyrus Velayo ng isang speech in fluent English sa harap ng kanyang fellow graduates, teachers at iba pang bisita. Galing talaga ng Pinoy. Talaga namang pinabilib niya ang kanyang audience at netizens sa video nitong in-upload din sa social media. Tignan natin ha, nasa na. Ayun. Yan. Kindergarten school year 2023-2024. Ay. I am Maverick Cyrus Manangam Huayo. And on behalf of my friends and classmates, we welcome you all to this wonderful event. Ibang klase. Ang pronunciation ha, di ba? Yung diction. Sabi niya nga my kindergarten school
Year helped me grow braver, smarter, kind-hearted, and more grateful. At syempre, hindi lamang po kaya Maverick, kundi sa lahat ng 2024 graduates, hats off to you. Congratulations po sa inyong. At syempre, saludo rin tayo sa mga magulang. Of course! Sa mga magulang na talaga pong nagtiyaga at nagpursige para po makamit po ng kanila pong mga anak ang tagumpay na makapagtapos sa kanila pong pag-aaral. Kahit anong level pa yan. Kahit anong level pa yan. Lang. Saludo po tayo sa inyo pong lahat. Alright mga katodos, tayo po ay pansamantala po nagpapaalam sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC LU23. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At pagsapit naman po ng alas 7 ng umaga, panibagong bugso ng balitaan kasama of course si Johnny Banez sa Sada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.